Isang manong guard ang nakatayo sa harap ng gate, hawak ang luma at kupas na logbook na parang iyon na lang ang kakampi niya sa mundo. Nakalawlaw ang balikat niya, nakakunot ang noo at pilit na pinapakalma ang sarili habang sa harap niya 3 estudyante ang halos mamipilit sa tawa. Oh, ayan na naman si Manong Diary, sigaw ng isa, sabay turo sa logbook. Ano na naman sinulat mo dyan? Love life? Sa likod, may isa pang estudyanteng nagvi-video, abala sa pagkuha ng bawat reaksyon. Sa kabila ng rehas, may mga guro at magulang na nanunood. Ilan ay nagugulat, ilan ay natahimik sa hiya. Wala ni isa ang nakakaalam na sa mismong logbook na pinagtatawanan nila, nakatago ang sikretong magpapabago sa kinabukasan ng mga batang iyon. Ang pangalan ng guard ay Romeo Santos, pero sa buong campus, kilala lang siya bilang Mang Romy. 61 taong gulang, medyo kubana ang likod pero alerto pa rin ang mga mata kapag may estudyanteng dumadaan. 20 taon na siyang security guard sa St. Martin High School. Bago roon, ilang dekada rin siyang sundalo na sanay sa baril at gera. Pero nang maagang mamatay ang asawa niya, pinili niyang magtrabahong malapit sa anak at sa mga batang may pag-asang di niya naranasan noon. Araw-araw, pare-pareho ang rutina ni Mang Romy. Bago pa sumikat ang araw, bukas na ang gate. Iinspeksyonin niya ang paligid, sisilip sa bawat sulok kung may kakaibang tao, tapos uupo sa maliit niyang mesa sa tabi ng gate. Sa ibabaw nito, may 3 mahalagang bagay: lumang ballpen, mug ng kape, at ang logbook na hindi niya kailanman iniiwan. Sa paningin ng mga estudyante, simpleng lista lang iyon ng oras ng pasok at labas. 8:01 a.m. Santos, Maria. Late. 4:15 p.m. Bautista, Carla. Out. Pero ang hindi nila alam, may mga pahina sa gitna na hindi bahagi ng normal na tala. Pahina kung saan may maikli pero makabuluhang dagdag sa gilid. Laging gutom, hindi raw kumakain ng almusal. Laging umiiyak sa sulok, may problema siguro sa bahay. Nag-abot ng biskwit sa kaklase niyang umiiyak. Maliliit na obserbasyon na para kay Mang Romy ay hindi dapat mawala sa alaala. Isang beses, may batang babae na madalas niyang makita na nakatungo sa paglalakad. Laging huli, laging hingal. Anak, bakit late ka na naman? Mahino niyang tanong. Pasensya na po Manong, naglalakad lang po kasi ako mula palengke. Tumutulong muna kay mama magbenta bago pumasok. Pag alis nito, agad niyang binuksan ang logbook at naglista. Magaling na bata, pero hirap sa pamasahe. Hanapan ng tulong. Kinagabihan, kinausap niya ang isang guro na kaibigan niya at tinanong kung may pwedeng scholarship. Sa loob ng ilang linggo, natulungan ng bata sa pamasahe at baon. Hindi na niya kailangang maligo sa pawis araw-araw sa paglalakad. Ganyan si Mang Romy, tahimik pero mapagmasid. Sa kanyang logbook, hindi lang basta pangalan at oras ang nakasulat. Para sa kanya, ito ang tala ng mga batang may pangarap. Dito niya sinusulat ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Sino ang walang payong kapag malakas ang ulan? Sino ang nagkukulong sa CR dahil ayaw umuwi? Sino ang nagtatago ng sugat sa braso? Hindi siya psychologist o guidance counselor, pero naniniwala siyang kahit simpleng guard lang siya, may magagawa siyang ingatan ang mga batang ito. Pero syempre, hindi lahat marunong tumingin sa ganoong paraan. Sa kabilang panig ng gate, may grupo ng mga estudyante na hindi nawawalan ng lakas mang-asar. Pinangungunahan ito ni Brent, sikat sa klase, maingay, maraming followers online. Kasama niya sina Renz at Laika, parehong laging bida sa mga TikTok at prank videos. Para sa kanila, si Mang Romy ang perfect content. Mabagal kumilos, malalim mag-isip bago sumagot, at laging may logbook sa kamay. Para sa kanila, sobrang memeable. Brent, tingnan mo, sabi ni Laika isang hapon habang palabas sila sa gate. Ang seryoso niyang magsulat, ang dami lang namang late.
Tiningnan nila si Mang Romy na nakatungo, sinusulat ang pangalan ng mga lumalabas. Nagkatinginan sila, sabay nagngitian na parang may naisip na kalokohan. Kinabukasan, maaga pa lang, nag-abang sila sa may poste malapit sa gate. Hinintay nilang malibang si Mang Romy. Nang may pumasok na delivery truck, saglit itong umalis sa mesa para pirmahan ng resibo. Sa ilang segundo na wala siya sa tabi ng logbook, mabilis na lumapit si Brent, hinablot ang logbook at nagbukas sa gitna. "Uy, grabe! Ang dami niya sinulat sa gilid!" Bulong niya sabay tawa. "Gil, laging gutom. Mukhang may problema sa bahay. Ang drama?" Pinilit niyang pigilan ang sarili pero hindi niya kinaya. "Guys, kailangan niyo itong makita. Gagawan natin ng content. Guard na feeling guidance counselor." Pagsapit ng uwian, habang abala si Mang Romy sa pagpila ng mga estudyanteng lalabas, biglang itinapat ni Brent ang phone niya sa mukha nito. "Manong, patingin naman ng logbook niyo ha. Baka may nakasulat na love letter dyan." Sabay tawa. Bago pa tumanggi si Mang Romy, hinabrot ulit ni Brent ang logbook at itinaas, pinapakita sa kamera. "Uy, ibalik mo yan!" Gulat na sabi ni Mang Romy, pero hindi niya magawang agawin. Natatakot siyang baka mapunit. Binuklat ni Brent ang isang pahina at nagbasa ng malakas, ginagaya ang boses ng matanda. "Ate Bautista Carlo, laging nakasimangot pero magaling sa math. Sana may pumansin. Ay! Manong, crush mo si Carlo?" Halakhakan ng sumunod. "O ito pa. Binuklat niya ang isa pang pahina. "Ate Villanueva, Laika. Maingay, mahilig tumawa. Baka nagtatago lang ng lungkot. Hala, drama king." Nagtilian ang mga kaibigan niya. Tawa ng tawa sa harap ng gate. Si Mang Romy naman nakayuko na. Nanginginig ang kamay. Hindi siya nagalit dahil binabasa ang mga sinulat niya. Nasasaktan siya dahil bahagi ng mga sinulat niya ang mga lihim na sugat na ayaw niyang ipagsigawan. Para sa kanya, ang logbook na iyon ay parang diary ng mga batang gusto niyang alagaan. Pero ngayon, ginagawang biro. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sa likod ng rehas, may ilang guro na napahinto. Ang isa, si Ma'am Patricia, itinakip ang kamay sa bibig sa gulat. May isang lalaking nakasalamin, ang guidance counselor na si Sir Alan, nakatitig sa logbook na hawak ni Brent. Alam niyang hindi iyon karaniwang lista lang. Minsan na siyang kinausap ni Mang Romy tungkol sa mga kinukonsulta niyang estudyante. "Brent, tama na yan," malakas na sabi ni Sir Alan. Pero bago pa siya makalapit, may mas malakas na boses na sumingit. "Anong kaguluhan to?" Naglingunan ng lahat. Paparating ang prinsipal nila, si Mrs. Reyes, kasamang ilang bisita, mga nakabarong at bestida, halatang galing sa meeting. Kasama rin nila ang isang lalaking nasa late 30s, nakasimpleng polo pero mamahaling tinignan. May daladalang brown envelope. Napatigil si Brent pero huli na, nakaangat pa rin ang logbook. "Ma'am, tinitesting lang po namin kung gaano ka-dedicated si Manong Guard sa trabaho niya." Biro ni Brent, pilit. "Ang dami po kasing sinusulat na kung ano-ano." Kinuha ni Mrs. Reyes ang logbook mula sa kamay niya. Mabilis na binuklat. Una niyang nakita ang mga normal na entries. Pero nang umabot sa gitna, napatingin sa. Tahimik ang lahat habang binabasa niya ang mga maliliit na liham sa gilid. Laging nag-aabang sa pader, baka wala nang masakyan pa uwi. Madaling mapikon pero mabait sa kapatid. Mukhang pagod, baka puyat katatrabaho sa gabi. Nag-ibang ekspresyon ng prinsipal. Hindi na ito galit, may halong hiya at pagkabigla. "Romy?" Mahinahon niyang tawag. "Ano to nga sinulat mo?" Napalunok si Mang Romy. Hindi niya alam kung mapapagalitan ba siya o kakausapin ng maayos. "Pasensya na po ma'am,
Hindi ko po intensyon na lumabis. Gusto ko lang pong maalala kung sino yung mga batang kailangan ng tulong. Para pag may pagkakataon, maipasa ko po sa inyo o kay Sir Alan. Mabilis na sumingit si Brent. Ma'am, sobra na po yan, di ba? Guard lang naman siya. Hindi na trabaho yan. Nagfi-feeling guidance na siya. Pero bago pa makasagot ang prinsipal, nagsalita ang lalaking nakapolo na kasama nila. Ako po si David Lim. Pakilala niya. Malinaw ang boses. Alumni ng St. Martin. Andito po ako ngayon para i-launch yung bagong scholarship program na pinag-uusapan natin nung isang buwan. Mapatingin si Mang Romy sa kanya. Pamilyar ang muka. Naaalala niya ang batang dati niyang pinagbubuksan ng gate. Maitim, payat, laging may dalang sirang bag. David! Mahinang niyang bulong sa sarili, pero hindi siya sigurado kung siya nga iyon. Tumandang si David nang makahuling tingin mula kay Mang Romy. Sabi niya, "Kayo po pala si Mang Romy. Hindi niyo na po siguro ako natatandaan. Ako po yung batang laging tumatakas dati kasi nahihiyang magpakita kapag wala pang bayad sa tuition. Kayo po ang unang nagsabi sa akin na, 'Huwag kang sumuko anak, isusulat ko pangalan mo rito, hindi bilang pasaway, kundi bilang batang may pangarap.'" Nag-ungong ang bulungan sa paligid. Si Mang Romy, hindi makapaniwala, kaya pa napamilyar ang mata ni David. Same batang umiiyak sa gate 2 dekada na ang nakakalipas. Nung panahon iyon pututokin, hindi alam ni Mang Romy. Sinusundan ko ang bawat sulat niya sa logbook kasi minsan naiwan niya ito sa guardhouse. Nakita ko doon ang pangalan ko. May note, kausapin ng principal, baka pwedeng bigyan ng partial scholarship. Bata pa, magaling sa math. Ilang linggo lang tinawag ako sa office at binigyan ng tulong. Sa isip ko, siguro mabait lang ang principal. Pero ngayon nakikita ko, mula noon pa pala, nag-oobserba siya ng gate at gumagawa ng paraan para maiangat ang mga tunad ko. Namamasa ang mata ni Mang Romy. Hindi naman sir, pilit niyang tanggi. Trabaho ko lang pong bantayan ng gate. Hindi lang gate ang binantayan ninyo, Mang Romy, sagot ni David. Bantay kayo ng pangarap namin. Humugod siya ng malalim na hininga, sakay pinakita ang dala niyang envelope sa principal. Ma'am Reyes, noong nag-uusap tayo tungkol sa scholarship, hiniling ko pong ako ang pipili ng unang mga tutustusan. At nung sinabi ninyong may guard kayo na palaging may sinusulat tungkol sa mga estudyante, nagka-ideya ako. Gusto ko pong gawing basehan ng logbook ni Mang Romy. Natahimik si Brent at ang mga kaibigan niya. Logbook? Basehan ng scholarship? Binuklat ni David ang isa sa pahina at binasa ng malakas. Reyes, Brent, maingay, madalas mang-asar, pero alam kong mabait sa loob. Isang beses, nakita kong lihim na binigyan ng payong ang kaklase niyong nababasa na sa ulan. Sana may mag-guide sa kanya para hindi maligaw. Tumingin siya kay Brent, diretso sa mga mata nito. Alam mo ba Brent na ilang beses ka nang nire-report sa faculty bilang bully? Pero sa logbook ni Mang Romy, hindi ka bully. Isa kang potensyal na leader na kailangan lang makausap ng maayos. Namula si Brent. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Kanina lang, tawang-tawa siya sa mga sulat sa logbook. Ngayon parang bawat letra ay kutsilyong tumutusok sa konsensya niya. Binuklat ni David ang isa pang pahina at binasa ng malakas. Villanueva, Laika, maingay, mahilig tumawa, laging may cellphone. Baka nagtatago lang ng lungkot. Lagi ko naaalala ang sarili kong umiwas sa problema sa bahay sa pamamagitan ng tawa. Tumingin siya kay Laika, diretso sa mga mata nito. Alam mo ba anak na noong isang linggo, kinausap ako ni Mang Romy tungkol sa iyo. Nag-alala siya dahil nakita kanyang umiiyak mag-isa sa may poste pagkatapos ng klase. At nang tanungin kanya, ngumiti ka lang at sinabing nagtatype ka lang ng caption. Parang nawala ang kulay sa mukha ni Laika. Wala siyang maalalang ibang nakapansin sa kanya noong gabing iyon, maliban nga kay Mang Romy. Isa-isa pang binasa ni David ang maliliit na tala na akala ng mga estudyante ay simpleng komentaryo lang. Pero sa bawat pangungusap,
Lumalabas na si Mang Romy ang unang nakakakita sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Gutom, pagod, takot, galing, kabaitan. Pati ang maliit na pruweba ng kabutihan, nilalagay niya sa logbook para hindi makalimutan. Nagdala po ako ng listahan ng mga posibleng scholar. Pero pagkatapos kong makita ito, gusto kong iba na lang ang basehan. Mang Romy, sa bawat pangalan na nilagyan ninyo ng note na kailangan ng tulong o may potensyal, gusto kong i-recommend ninyo sila sa foundation. Gagawin nating opisyal ang ginagawa ninyong matagal ng palihim. Nagulat si Mang Romy. Ha? Ako po? Ako pong pipili? Simula mayon, ikaw ang magiging unang scholarship scout ng St. Martin. Ang logbook na yan, hindi na magiging katawa-tawanan sa gate, magiging opisyal na dokumento ng mga batang may pangarap at mga batang dapat tulungan. Naiiyak na si Mang Reyes. Lumapit siya kay Mang Romy. Hinawakan ang braso nito. Romy, patawarin mo ako. Ilang beses na kitang pinagtaasan ng boses dahil sobra-sobra raw ang isinusulat mo. Hindi ko alam na habang busy kaming lahat sa loob ng faculty, ikaw pala sa gate ang unang sumasalo sa mga batang naliligaw. Napailing lang si Mang Romy, pinupunasan ng mata. Ginawa ko lang po kasi naisip ko, ma'am, kung may isang taong makakakita sa kanila araw-araw, ako yun. Sayang naman kung wala akong gagawin. Sa gilid, si Brent, Renz at Laika ay tahimik na ngayon. Wala ng cellphone na nakataas. Si Brent ang unang gumalaw, dahan-dahang lumapit kay Mang Romy. Manong, mahinang tawag pero naririnig ng lahat. Pasensya na po, pinagtatawanan po namin kayo. Pinahiya pa namin kayo sa video. Akala namin OR lang po kayo. Hindi namin alam na ganito palang dahilan kung bakit kayo nagsusulat. Tumulo ang luha ni Laika. Salamat po sa note nyo sa akin. Kahit hindi nyo ako kilalang personal, inalala nyo pa rin ako. Tumanggo si Mang Romy, pilit nang umiti sa kabila ng namumulang mata. Ayos lang yon mga anak, bata pa kayo. Malayo pang mararating ninyo. Ang mahalaga, matuto kayo na yon. Huwag nyo nang ulitin sa iba yung ginawa nyo sa akin. Maraming tao sa mundo na tahimik lang nagsasakripisyo. Kung lagi nating pinagtatawanan, baka masumuko sila. Sayang naman. Ilang linggo ang inimipas, opisyal nang bininyagan ng isang programang tinawag na Logbook of Hope. Sa unang pahina, nakalagay ang pangalan ni Romeo Santos bilang founding scout. Sa bawat dulo ng araw, hindi na siya pinagtatawanan kapag nagsusulat sa logbook. Sa halip, may mga estudyanteng kusa nang lumalapit, nagkukwento sa kanya ng problema at pangarap. Si Brent at Laika na dating ubod ng lakas mang-asar, ang naging unang volunteers ng programa. Sila ngayon ang tumutulong kay Mang Romy na mag-identify ng mga kaklaseng kailangan ng tulong. At tuwing may bagong scholar na naaprubahan ng foundation, nilalagay ni David sa sulok ng logbook ang maliit na tatak na Approved, Scholarship Granted. Sa bawat tatak na iyon, ramdam ni Mang Romy na may isang pangarap na hindi na mawawala sa dilim. Minsan, pauwi na ang isang estudyante, si Carlo, yung unang binasa ni David sa harap ng lahat. Tumigil siya sa gate, tumingin kay Mang Romy at nagsaludo. Salamat po Manong, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako napansin ni Sir David. Ako po ang isa sa scholars na pinili nyo, di ba? Ngumiti si Mang Romy, sinalubong ang simpleng pagtaas ng logbook. Trabaho lang anak, pero ipangako mo sa akin. Balang araw pag may nakita kang batang nahihirapan, isulat mo sa sarili mong logbook sa puso mo at tulungan mo siya. At sa huling pahina ng lumang logbook, bago siya binigyan ng bagong mas makapal na official ledger, may isinulat si Mang Romy na hindi para sa principal, hindi para sa foundation, kundi para sa sarili. Ang tunay na bantay ng gate, hindi lang nagbubukas ng pinto para sa mga papasok at lalabas. Isa rin ang tahimik na nagtatala kung sino ang hindi dapat maiwan sa labas ng pag-asa. Salamat sa pagsama sa kwento ni Mang Romy. Ang guard na akala ng lahat ay simpleng tagabukas ng pinto lang, pero sa likod ng kanyang logbook ay nakarecord ang mga pangarap, problema at kabutihan ng mga batang kanyang minahal na parang sariling anak. Paalala ito na may taong tahimik lang nagbabantay sa atin araw-araw. Sa gate, sa kanto, sa palengke, at minsan sila pa ang unang nagtatala ng mga pagkakataong tayo naman ang maging dahilan ng pag-asa.
Kung naantik ka sa kwentong ito, o may kilala kang guard, janitor o simpleng manggagawa na madalas na pagkakatuwanan, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ipagkalat natin ang mensahe na bago tayo tumawa sa sakripisyo ng iba, baka nakasulat na pala sa logbook nila ang pagkakataong tayo naman ang maging dahilan ng pag-asa. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, iniimbitahan naming sumali sa aming komunidad para sa mas marami pang kwentong magpapainit ng puso at magpapaalala ng tunay na halaga ng respeto at magmamahalan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!